Kinikwento ng isang vlogger na si Stephanie ang pagkawala ng kanyang best friend na si Emily, at umiyak ito habang inaalala ang kaibigan. Una silang nagkakilala sa paaralan kung saan sinundo ni Stephanie ang anak niyang si Miles habang sinundo naman ni Emily ang anak din nitong si Nikki. Gusto pang maglaro ng mga bata kaya inimbitahan sila ni Emily sa kanilang bahay. Pagdating nila ay napansin ni Stephanie ang painting ng misis na nakahubad. Sabi ni Emily ay ninakaw niya ang painting mula sa isang bastos na pintor na nahumaling sa kanya. Habang nagiinuman ay ikinuwento ni Emily na dating sikat na manunulat ang kanyang mister, ngunit 10 taon na itong huminto kaya siya na ngayon ang nagbabayad ng lahat. Sabi naman ni Stephanie na siya ay naging byuda nang mamatay sa isang car accident ang kanyang mister kasama ang kapatid niyang lalaki. Maya-maya ay dumating ang asawa ni Emily na si Sean at nagtukaan sila sa harap ni Stephanie. Inamin ni Emily na malapit na silang mabankrupt at nahihirapan siyang makakuha ng yaya. Nag-alok naman si Stephanie na siya na lang ang magsusundo sa anak nila pagkatapos ng klase. Isang araw sa parke, nang kunan ni Steph ng litrato si Emily ay nagalit ito ng husto at inutusan siyang burahin ang picture. Humingi ng paumanhin si Stephanie at inanyayahan siya ni Emily na mag-inom. Nang medyo lasing na ng konti ay nagkasundo ang dalawa na magpalitan ng sikreto. Sinimula ni Emily sa pag-amin na siya at ang kanyang mister ay nakipagtatluhan kasama ang isa pang babae. Kinuwento naman ni Stephanie ang sikreto niya. Nang mamatay ang kanyang ama ay may isang binata na nagngangalang Chris ang dumating at ito pala ay kanyang half-brother. Sabay silang nagdalamhati sa pagkamatay ng kanilang ama hanggang sa humantong sila sa isang kasalanan. Hindi makapaniwala si Emily at sinimulan niyang tuksuhin si Stephanie. Isang araw, humingi ng pabor si Emily sa kaibigan na sunduin ang kanyang anak dahil nasa London pa si Sean habang siya ay busy naman sa trabaho. Agad-agad namang pumayag si Stephanie at binantayan niya ang anak ng kaibigan, ngunit nagsimula siyang mag-alala dahil hindi sumasagot si Emily sa mga tawag niya. Tumawag siya sa opisina at nalaman niyang nasa Miami pala ito. Kinabukasan, dumating si Sean para sunduin ang kanyang anak. Iminungkahi ni Stephanie na tumawag sila ng pulis dahil ilang araw nang nawawala si Emily. Nang tanungin ng mga pulis ang tungkol sa pamilya ni Emily ay sumagot si Sean na nag-iisang anak lang ang misis niya at namatay ang kanyang mga magulang noong siya ay teenager pa. Inamin ni Sean na wala siyang gaanong alam sa kanyang asawa dahil napaka-pribado nito. Naalala ni Stephanie na nagalit si Emily nang kunan niya ito ng litrato. Araw-araw na ina-update ni Stephanie ang kanyang mga subscribers tungkol kay Emily at sinabing gagawin niya ang lahat para mahanap ang kanyang kaibigan. Isang araw, pumunta siya sa opisina ni Emily para magtanong, ngunit wala silang ideya kung nasaan siya. Nagawa niyang makapasok ng palihim sa opisina ng kaibigan at doon ay nakakita siya ng larawan ni Emily na nakatago sa ilalim ng mesa. Ginamit niya ito bilang poster para tulungan si Sean na mahanap ang kanyang asawa. Sa bahay ay naghanda si Stephanie ng hapunan para sa mister ng kanyang best friend at pinasalamatan siya nito sa lahat ng tulong niya. Makalipas ang ilang araw ay natagpuan ang bangkay ni Emily sa isang lawa. Nang makita ni Sean ang singsing at tattoo sa braso ay agad niyang nalaman na misis niya ito. Dinamayan ni Stephanie ang nagdadalamhating mister at matapos ang libing ay kinomfort niya ito at niyakap. Maya-maya ay nagsimulang mag-init ang dalawa hanggang sa tuluyan na nga silang bumigay sa kama. Isang araw, dumating ang detective at ibinahagi ang result ng autopsy. Nasira daw ang atay ni Emily dahil sa labis na pag-iinom at gumagamit din daw ito ng pinagbabawal na gamot. Hindi makapaniwala dito si Stephanie at dagdag ng detective na si Sean ay kumuha ng $4 million life insurance sa kanyang asawa bago ito mawala. Pero giit ni Stephanie ay hindi yun magagawa ni Sean sa kanyang asawa. Habang naghahapunan, binanggit ni Nikki na nakita niya ang kanyang mama sa paaralan. Sabi ni Sean na baka imagination lang niya yun, ngunit giit ng bata ay si Emily talaga ang nakita niya. Hiniling ni Sean kay Steph na tumira kasama nila ngunit nag-aalala ang babae sa maaaring sabihin ng mga tao. Sabi ng mister na wala siyang pakialam sa kanila at kalaunan nga ay pumayag din si Stephanie. Inalis ni Steph ang mga damit ni Emily sa aparador at kinabukasan ay naglipat na siya ng mga gamit. Ngunit nang ilalagay na sana niya ang kanyang mga damit ay nagulat siya nang makitang bumalik sa aparador ang mga gamit ng kaibigan. Natatakot siya dahil tila minumulto siya ni Emily. Habang hinahatid ang mga bata ay inabutan siya ng envelope ni Nikki at sinabing pinabibigay daw iyon ng kanyang mama. Nagulat dito si Stephanie kaya muntik na niyang mabangga ang sasakyan. Nang buksan ay nakita niya ang larawan kasama ang kanyang pamilya at half-brother at may nakasulat na salitang panukso ni Emily sa kanya. Ilang sandali lang ay nagring ang kanyang cellphone at narinig niya ang boses ng kaibigan. Sinabihan niya si Sean tungkol dito, ngunit sabi ng mister ay baka naghahalusinate lang siya dahil sa pagdadalamhati. Naalala ni Stephanie nung nagbahagi siya ng isa pang sikreto kay Emily. Naghinala na pala ang mister sa relasyon niya sa kanyang half-brother. Tinanong nito kung anak ba niya si Miles at nang mautal sa pagsagot si Stephanie ay labis na nasaktan ng mister. Inimbitahan niya ang half-brother ng misis na sumama sa kanya at sinadya ng mister na ibangga ang kotse na siyang ikinamatay nilang dalawa. Habang tinitingnan ni Stephanie ang painting ng kaibigan ay nalaman niya na Diana ang pangalan ng pintor nito at pinuntahan niya ito sa syudad. Daing ni Diana na ibinigay niya ang lahat kay Emily ngunit kinuha lang nito ang lahat ng kanyang pera at biglang nawala.
Tinanong ni Stephanie kung ano ang alam niya sa nakaraan ni Emily at sagot ng pintor na ang tanging meron lang siya ay lumang jacket nito mula sa isang Bible camp. Pumunta si Stephanie sa camp at doon ay natagpuan niya ang isang lumang yearbook. Napansin niya ang dalawang kambal na teenager na nagngangalang Hope at Faith McClendon. Sila ay anak ng mayamang pamilya na nag-donate sa Bible camp na iyon. Pumunta si Stephanie sa mansyon ng mga McClendon. Nagpanggap siya bilang tagapaglinis at doon ay napansin niya na nasunog ang isa sa mga bahay nila. Nakilala niya si Margaret na ina ng kambal at halatang galit na galit ito sa mga anak niyang babae. Sinabi niya na sila ang sumunog ng bahay na ikinamatay ng kanilang sariling ama. Nalaman ni Stephanie na si Hope ay si Emily, habang si Faith ay ang kanyang kakambal na narehab dahil sa pagkalulong sa bawal na gamot. Sa kanyang bagong vlog ay nagpakita si Stephanie ng lumang litrato ng kanyang best friend at ang isa sa mga nanonood dito ay si Emily. Hindi pa ibinunyag ni Stephanie ang tungkol sa kanyang kakambal ngunit ipinapahiwatig niyang lalabas din ang katotohanan na siyang ikinagalit naman ni Emily. Habang kumakain si Sean ay sinurpresa siya ng kanyang asawa. Tinanong ng mister kung bakit nito pineki ang kanyang pagkamatay at sagot ni Emily ay para makuha ang insurance. Alam na pala niya ang tungkol sa relasyon ng mister at best friend niya at habang nakatutok ang baril ay tinanong ni Emily kung mahal ba niya si Stephanie. Sinabi ni Sean na ginawa lang niyang para usan ng babaeng iyon. Pag-uwi ay nakita ni Sean ang insurance agent na tinawagan ni Stephanie. Ibinunyag ni Steph ang tungkol sa kambal at sinabi niya na maaaring hindi si Emily ang namatay sa lawa. Giit naman ng agent ay posibleng makansela ang insurance claim ng mag-asawa dahil dito. Isang araw, pumunta si Stephanie sa libingan ni Emily at naghanda ng alak. Maya-maya ay dumating ang kaibigan at nag-inuman ang dalawa. Ikinuwento ni Emily na mapang-abuso ang kanilang ama kaya sinunog nila ang bahay para iligpit siya. Kinailangan naman nilang maghiwalay dahil kambal ang hinahanap ng mga pulis ayon sa report. Bago maghiwalay, nagpa siya ang dalawa na magpatato ng parehong disenyo. Mula noon ay wala na siyang narinig mula sa kanyang kapatid hanggang sa isang araw ay tumawag ito. Pumunta si Emily sa isang bahay malapit sa lawa kung saan naghihintay ang kakambal niya. Nagbanta si Faith na sasabihin niya sa mga pulis ang ginawa nila sa kanilang ama kung hindi siya nito bibigyan ng $1,000,000. Nangako naman si Emily na hahanap siya ng paraan para makabayad. Maya-maya ay inanyayahan siya ni Faith na lumangoy at sa lawa ay nilunod ni Emily ang kanyang kambal na kapatid at pagkatapos ay inilipat ang singsing sa kanya. Gayunpaman, iba ang kinuwento niya kay Stephanie at sinabing winakasan ni Faith ang sariling buhay. Nagsinungaling din siya na ideya daw ni Sean na gamitin ang kakambal para makuha nila ang insurance. Hindi naniniwala si Stephanie dito, ngunit nang pinatugtog ni Emily ang recording kung saan sinabi ni Sean na ginamit lang niya si Stephanie bilang parausan, ay nagalit at nadismaya ang byuda. Inihagis ni Emily ang isang wrench at hinayaan itong tumama sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pumunta siya sa pulisya upang i-report na inabuso daw siya ng mister at pinilit magpanggap na namatay para makuha ang insurance money. Inaresto si Sean, ngunit kalaunan ay nakapagpiyansa din ito at pag-uwi ay sinalubong siya ni Emily. Maya-maya ay dumating din si Stephanie at tinutukan siya ng baril. Galit ito dahil pinaglaruan siya ni Sean at pagkatapos magtalo ay binaril niya ang lalaki. Umiyak si Emily at inamin na pinatay niya ang kanyang kapatid. Pero maya-maya ay bigla itong tumawa dahil alam pala niyang nagdadrama lang ang dalawa. Ibinunyag ni Emily na nakita niya ang mga mikropono at sinira na niya ang mga ito. Kumuha siya ng baril at sinabing papalabasin niya na pinatay ni Emily at Sean ang isa't isa. At kung mamatay si Sean ay makukuha na niya sa wakas ang pera sa insurance. Bigla niyang binaril ang mister at nang papatayin na niya ang kanyang best friend ay isiniwalat ni Stephanie na kasalukuyan siyang naka-livestream sa libu-libong subscribers niya. Spy camera pala ang isa sa mga butones ng kanyang damit. Tumakbo si Emily at nang babarilin niya si Stephanie ay bigla siyang binangga ng kotse. Isa ito sa mga subscriber ni Stephanie na nakakita ng kanyang livestream at nakasunod sa kanya ang mga pulis. Nakahinga na ng maluwag si Stephanie habang pinapanood ang kanyang ex-best friend na dinadampot ng kapulisan. Pagkalipas ng 6 na buwan ay ibinahagi ni Stephanie na umabot na sa 1,000,000 ang kanyang subscribers. Samantala, si Emily ay nasa bilangguan para magsilbi ng 20 taon dahil sa pagpatay sa kanyang ama at kambal, pati na rin sa caught-on-cam na pagbaril niya sa dating asawa. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.